Anong gagawin natin? Buntis ako. Alam ni Tanya na tila bombang sumabog ang katotohanan yon sa kanyang boyfriend na si Cedric. Pareho naman nilang hindi inaasahan yon. Maingat siya. Yon ang alam ni Tanya sa kanyang sarili. Kaya bumulaga sa kanya nang malamang siya ay buntis. Nadelay lang ng 1 buwan ang kanyang menstruation. Pero nang makaramdam na siya ng ilang pagbabago sa katawan, nagduda na siya. Ilang beses niyang hiniling na sana hindi siya buntis katulad ng kanyang iniisip. Ngunit hindi talaga siya pinagbigyan. Tama palang kutob niyang may isang buhay na sa kanyang sinapupunan. Cedric, nag-pregnancy test ako at positive. Sabi niya rito. Ginulo ng kanyang boyfriend ang buhok nito. Ano? Sigurado ka ba? Hindi pwede to. Pareho pa tayong nag-aaral. Baka hindi ako pag-aralin ng papa ko sa college kapag nalaman niyang nakabuntis ako. Oo, sigurado ako. Nag-take ako ng 2 test at parehong lumabas na positibo. Kahit ako rin naman, natatakot ako pero anong gagawin natin? Nandito na to. Umiling si Cedric. Hindi pwede, Tanya. Anong gagawin natin? Nag-aaral pa tayo. Paano kung ipalaglag natin ang bata? Napatayo si Tanya sa sinabi nito. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Alam ko natatakot ka rin. Pero hindi kailangang umabot sa ganitong ipapalaglag natin ang baby. Tayo ang gumawa nito. Kaya paninindigan natin. Tiningnan niyang mabuti si Cedric. Hindi nila plano ang magkaroon ng anak. Pero hindi niya inaasahang iyon ang solusyon na may isip ng kanyang nobyo. Marahang hinawakan ni Cedric ang kanyang kamay. Sorry, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Di ko alam kung kaya ko to. Hindi pa ako handang maging ama. Huminga siya ng malalim. Naiintindihan ko, pero ginawa natin ito ng magkasama. Kailangan nating managot sa ating mga aksyon. May kumislap na luha sa mga mata ng binata. Alam ko pero natatakot ako sa sasabihin ng mga magulang ko. Baka maitakwil nila ako sa sobrang disappointment. Niyakap niyang boyfriend. Naiintindihan niyang nararamdaman nito. Gayunpaman, kailangan nilang harapin ang resulta ng kanilang ginawa. Alam kong nakakatakot pero sabay nating ayusin ang problemang to. Kaya natin to, Cedric. Pagkatapos nilang mag-usap, malungkot na umuwi si Tanya. Napag-usapan nila ni Cedric na sabay nilang kakausapin ang kani-kanilang mga magulang. Maghihintay lang siya ng go signal mula sa kanyang boyfriend. Hindi niya rin naman talaga alam kung paano sasabihin yon sa nanay niyang si Jenny. Oh, nakauwi ka na pala. Tapos ka na ba sa enrollment mo? Tanong ni Jenny sa kanya. Opo, Mama. Ang aga niyo po yata umuwi. Oo. Katatapos lang ng shift ko. Sabi pa ni Jenny. Papasok na sana siya sa kwarto nang biglang may lumabas na lalaki sa kwarto ng kanyang mama. Kumunot ang kanyang noo. Anak, si Carlo, bagong boyfriend ko, sabi ng kanyang mama. Napairap na lang siya. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Hindi na naman bago yon. May bagong boyfriend na naman ang kanyang ina. Sa kabila noon, hindi niya nalang pinapakialaman. Hindi rin naman ito nagkulang bilang ina sa kanya. Pinag-aaral siya nito at binibigay ang mga bagay na kanyang gusto. At alam niyang madalas, galing iyon sa mga lalaki ni Jenny. Ang perang ginagamit nito sa kanya. Kaya nga, hindi niya alam kung papaano sasabihin buntis na siya. Malakas ang loob niya pero hindi ang kanyang boyfriend. Kikilos siya kapag may aksyon na kay Cedric. Kaya lang, Bes, bakit ka balisa? Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ng kaibigang si Leah habang nasa loob sila ng mall. Humigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone. Kanina ko pang tinatawagan si Cedric. Hindi siya sumasagot. Nag-aalala ko sa kanya. Napairap si Leah. Alam mo, mag-alala ka sa sarili mo. Mukhang wala kang balak panagutan ng boyfriend mo. Mukhang matino pero duwag. Huminga siya ng malalim. Anong magagawa ko? Boyfriend ko siya. Alam ko kung anong takot niya sa mga magulang niya. Kaya nga iniintindi ko ang face niya. Kasi alam kong sa aming dalawa, mas hindi inaasahan sa kanya yon. Tumaas ang isang kilay ni Leah.
Anong tingin mo kay Tita Jenny? Hindi magagalit sa'yo? Baka ihasa ka pa niya sa sahig. Umiling si Tanya. Kaya ko yon, handa ako sa galit ni Mama. Kilala ko siya. Magagalit yon pero lilipas din. Hindi ako matitiis nun. Pero si Cedric, mahigpit yung mga magulang niya. Mahigpit? Kaya nga hindi ka mapakilala sa mga magulang. Hanggang ngayon, ang alam lang nila sa'yo, kaibigan ka ni Cedric. So, paano ngayon yan? Buntis ka na. Hindi ka pa rin pinapakilala bilang girlfriend. Anong sasabihin ninyo? Friends with benefits kayo kaya ka nabuntis? Taas kilay na tanong ni Leah. Pinaglaruan niyang mga daliri. Hayaan mo na. Maaayos din namin to ni Cedric. May tiwala ako sa kanya. Naghahanap lang naman daw siya ng tiyempo para sabihin sa mga magulang niya. Tumingin sa kanya si Leah. Paano na yung pag-aaral mo? 'Di ba, nakapasa ka na sa university na gusto mong pasukan? Hinawakan niyang sinapupunan. Matutuloy pa rin naman yon. Madedelay lang siguro. Hindi rin naman ako papayag na hindi matupad ang pangarap ko. Magkakaroon lang ako ng anak, pero hindi ibig sabihin nakakalimutan ko ang pangarap kong maging teacher. Sa mga sumunod na araw, hindi alam ni Tanya kung papaano pa itatago ang pagbubuntis niya. Palagi niyang tinatanong si Cedric sa balak nito sa kanila, pero wala itong maibigay na siguradong sagot. Kahit ipakilala man lang siya sa mga magulang nito bilang girlfriend, hindi nito magawa. Ano ba? Wala pa rin ba tayong gagawin? Hindi rin magtatagal malalaman na rin ni Mama tungkol sa pinagbubuntis ko. Saad niya sa kanyang boyfriend na nasa kabilang linya. Bumuntong hininga si Cedric. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko na. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras ha. Katulad ng palagi niyang ginagawa, tumango na lang siya. Ayaw rin ni Tanya pangunahan ng kanyang boyfriend. Malaki lang talaga ang tiwala niya rito. Pagkatapos ng tawag na yon, ibinaba niya ang kanyang cellphone. Sobrang namomroblema na si Tanya. Sa susunod na buwan, pasukan na. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanyang pag-aaral. Hindi naman siya pwedeng pumasok ng buntis. At kapag nasa kalagitnaan na, saka naman siya titigil. Tanya! Tawag sa kanya ng kanyang mama. Lumabas siya sa kwarto. Bakit mama? Samahan mo ako sa palengke, mamimili tayo ngayon. Wala na palang stock sa ref natin. Imporma ni Jenny sa kanya. Bumaha agad ang iritasyon sa kanyang mukha. Mama, ayoko. Pagod ako. Inaantok pa ako. Pinamaywangan siya ng kanyang ina. Anong pagod? Maghapon ka nang nakahilata kahapon. Pagod ka pa rin? Aba Tanya, nagiging tamad ka na yata. Hindi porke bakasyon, walang kilos-kilos dito sa bahay. Okay na yung damit mo. Sumama ka sa akin. Marami akong bibilhin ngayon sa palengke. Wala akong katulong sa pagbubuhat ng mga pinamili ko. Walang nagawa si Tanya kundi ang sumama. Wala talaga siya sa mood na kumilos. Epekto yata iyon ng kanyang pagbubuntis. Pagpasok pa lang sa palengke, may sumitsit na agad na lalaki sa kanyang ina. Deadman naman si Jenny. Nasanay na lang din si Tanya. Ganoon na kasi talagang tingin sa kanyang ina ng mga taong nakakakilala dito. Ang ganda ng anak mo, Jenny. Hinug na, sabi pa ng isang lalaki. Hinampas agad ito ng kanyang ina. Hoy, tigilan mong anak ko ah. Matino to. Huwag mong igaya ito sa ibang babae. Lumayas ka nga sa harap ko. Nababanas ako sa'yo. Hinawakan niya agad sa braso ang ina. Mama, tama na. Huwag mo nang patulan. Halika na. Kilala kasi si Jenny na papalit-palit ng lalaki. Saksi siya roon dahil kung sino-sino na lang ang ipinapakilala sa kanya nitong boyfriend. Mahilig magmahal ang nanay niya sa mga lalaking may pera. Kaya nga mabuti na lamang wala siyang kapatid. Kung nagkataon na marami siyang kapatid at puro galing sa iba't ibang lalaki, mas lalong sasama ang tingin kay Jenny ng mga tao. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng pangit sa kanyang ina, mahal niya pa rin ito. Doon tayo sa may gulayan, parang gusto kong magulay tayo mamayang gabi, sabi ni Jenny sa kanya. Sumunod lang naman si Tanya, na wala sa kanyang isip na may pwesto nga pala si Aling Josie, ang nanay ni Cedric sa palengke. Kinabahan tuloy siya bigla. Ang alam lang nito, magkaibigan sila ng anak nito. Teka, bawal bumili dito ang higad, sabi ni Aling Josie. Kumunot ang noo ni Jenny.
Ano namang sinasabi mong talipandas ka? Napaatras agad si Tanya. Hindi siya napapansin ni Aling Josie. Nahihiya siya sa kanyang ina. Mukhang alam niya na kung ano ang mangyayari. Akala mo ba hindi ko alam? Ikaw ang kabit ng asawa ng kaibigan ko. Hindi ka na nahiya. Nakakagala ka pa rito. Akala mo kung sino naninira lang naman ang pamilya. Sabi pa ni Aling Josie. Napairap si Jenny. Huwag ako ha. Tigilan mo ako. Hindi kita inaano dyan. Napatingin si Tanya sa kanyang mama. Hindi nito itinanggi ang paratang. Hindi niya alam na may ganoon na palang nangyayari. Hinawakan ni Jenny ang kanyang kamay. Tanya anak, halika na. Umuwi na tayo. May masamang hangin dito sa palengke. Masamang langhapin. Napatingin sa kanya si Aling Josie. Teka, kilala kita. Ikaw ang kaibigan ng anak ko. Nanay mo pala tong kabit na to? Hindi na siya nakapagsalita. Yumuko na lang siya. Nilalamon ng hiya ang kanyang sistema. Mabuti na lang nasa Mindanao ng anak ko. Hindi na siya makikipagbarkada sa mga tulad mong babae. Sabi pa ni Aling Josie. Nanlaki ang mga mata ni Tanya. Ano pong sinabi nyo? Nasa Mindanao na po si Cedric? Wala siyang ideya sa bagay na yon. Kausap niya lang kanina ang kanyang boyfriend. Hindi niya alam na may ibang balak na pala ito, malayo sa planong dapat nilang gawin. Bumaha ang inis sa mukha ng kanyang ina. Teka, hindi ko nagustuhan yung sinabi mo. So anong gusto mong sabihin? Hoy, awayin mo na ako, pero wag lang tong anak ko Mama, tara na. Bago pa lumala ang away, hinila niya ng kanyang ina. Pagka-uwi sa bahay, buwisit na buwisit ang kanyang ina. Gusto niya na agad tawagan sa cellphone si Cedric. Gayunpaman, inuna niya munang pakalmahin si Jenny. Siya na rin ang nagpresentang magluto. Saka lang siya nakahanap ng tiyempo nang umidlip ng hapon ang kanyang ina. Napakagat si Tanya sa kanyang mga kuko. Please, sagutin mo na. Sinagot naman ni Cedric ang tawag. Oh, napatawag ka Tanya. Suminghap siya. Nasaan ka ngayon? Ha? Tanya kasi... Nangilid ang kanyang mga luha. Nasa Mindanao ka? Pumunta ako sa palengke kanina. Sabi ng mama mo, nandyan ka. Anong ginagawa mo dyan? Akala ko ba sasabihin natin sa mga magulang natin ang tungkol sa kalagayan ko? Sorry, hindi pa talaga ako handa. Marami pa akong gustong gawin sa future ko. Nanginginig ang boses na sabi nito. Naiinis na hinawi niya ang kanyang buhok. Ano? Hindi pa handa? Anak natin ang pinag-uusapan dito. Sa tingin mo ba handa rin ako? Marami pa rin akong pangarap. Hindi mo sinabi na nandyan ka. Anong ginagawa mo dyan? Anong balak mong mangyari, ha? Huminga ito ng malalim. Sorry Tanya, pero hindi ko talaga kaya. Nandito ako dahil dito ako nakakuha ng scholarship. Alam kong mali pero hindi ko na talaga mapapanindigan ang sitwasyon mo ngayon. Sorry. Umawang ang bibig ni Tanya nang binaba nito ang tawag. Naninikip ang dibdib niya sa galit, frustration at pangamba. Tinawagan niya ulit si Cedric pero hindi na ito muling sumagot. Sa sunod niyang tawag, unattended na iyon. Tumulo ang mga luha ni Tanya. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Tuluyan na siyang napahikbi. Para siyang naligaw bigla. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Lumipas ang mga araw at buwan, pinilit niyang itago iyon sa kanyang ina. Nagsimula na rin ang school year. Pumapasok siya pero maluwag na damit ang sinusuot niya para hindi mahalata ang maliit na umbok sa kanyang tiyan. Madalas rin namang wala si Jenny sa kanilang bahay. Pero, sabi nga nila, wala talagang sekreto ang hindi nabubunyag. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Isang araw, tanong sa kanya ni Jenny. Napalunok siya sa kaba. Mama? Bigla na lang itong lumapit sa kanya at hinawakan ng kanyang katawan. Buntis ka? Mama, kumunot ang noo nito. Huwag mong sabihing busog ka lang. Hindi mo ako maluloko. Narinig ko ang pinag-uusapan niyo ni Leah sa cellphone. Buntis ka? At hindi mo malang sinabi sa akin? Pinilit mo pang itago. Bumagsak ang kanyang mga luha. Sorry mama, natakot lang naman po ako eh. Sinampal siya ng kanyang ina.
Tinanggap niya lang iyon. May kasalanan naman din siya. Nagkamali si Tanya. Ginagawa ko lahat. Ipinagtatanggol kita palagi. Sinisikap kong bigyan ka ng magandang kinabukasan para hindi ka matulad sa aking isang disgrasyada at hindi kung kani-kanino pumapatol na lalaki. Tapos nagpabuntis ka naman. Sinapo ni Jenny ang noo nito habang tumutulo ang mga luha. Sorry po. Umiling ang kanyang ina. Huwag kang magsorry sa akin. Alam mo kung kanino ka dapat magsorry? Sa sarili mo at dyan sa batang iluluwal mo. Wala ka pang nararating. Tapos biglang magkakaroon ka ng anak? Tumingin siya kay Jenny. Mama, promise po, magsisika po ako para sa anak ko. Kaunting taon na lang po. Please po, hayaan niyo po ako mag-aral kahit may anak na po ako. Promise, babawi ako sa inyo kapag nagtagumpay ako. Alam kong nagkamali ako, pero ayoko pa maging failure sa inyo, sa sarili ko at sa magiging anak ko. Kaya please, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Mas pagbubutihin ko na po ngayon. Napailing ang kanyang ina. Sinong tatay niyan? Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang kamay. Mama, ayaw niya pong panagutan. Nasa Mindanao na po siya nag-aaral. Anak po ni Aling Josie, si Cedric po. Bumaha ang inis at gulat sa mukha ni Jenny. Ano? Walang kwenta naman palang mag-inang yon. Kung ayaw kanyang panagutan, di wag. Kung pinanagutan ka tapos tumira ka sa bahay ng mga yon, baka apihin ka lang ng Josie na yon. Masama ang loob ko sa'yo. Gustong-gusto na kitang sakta ng sobrang gigil ko sa'yo. Pero anak pa rin kita. Kaya nako, ayusin mo na yung buhay mo, Tanya. Hindi niya napigilang yakapin ng ina. Alam niyang kailangan niyang bumawi. Kahit naman maraming dumaang lalaki sa buhay ni Jenny, ni minsan, hindi ito nagkulang sa kanya bilang isang ina. Lumipas ang mga araw, naging magaan kahit paano ang pagbubuntis ni Tanya. Sinuportahan siya ni Jenny. Sinikap niyang hindi maging maselan o pihikan. Ayaw niyang pati iyon pa, problemahin ito sa kanya. Eto nang pang-check up mo. Hindi ako makakasama sa'yo, may trabaho pa ako, sabi ni Jenny. Tumango naman si Tanya. Ayos lang po yon. Nakausap ko po si Leah. Siya raw po ang sasama sa akin bukas. Kumunot ang noon nito. Ha? Di ba nag-aaral yon? Baka may istorbo mo lang ang kaibigan mo. Hindi naman po. Sasamahan niya po talaga ako. Wala po siyang pasok bukas. Tumango na lang ang kanyang ina. Ganun ba? O di, sige, mag-ingat kayo. Balitaan niyo na lang ako sa mangyayari sa check-up. Kinabukasan, sinamahan na nga siya ni Leah magpa-check up. Hindi niya maiwasang mainggit habang napapatingin sa mga mag-asawa. Si Cedric sana ang kasama niya pero pinili siya nitong talikuran. Hoy, natulala ka na dyan, biglang sabi ng kaibigan niyang si Leah. Malungkot siyang napangiti. Ano kayang ganap kung si Cedric ang kasama ko ngayon? Umismid naman ito. Bes, wag mo nang isipin ang duwag na yon. Makasarili siya. Inuuna niya palagi yung sarili niya. Alam mo, kung mahal ka talaga niya, hindi niya hahayaang harapin mo to ng mag-isa. Lalaki pa man din pero walang paninindigan sa mga salita. Mahal niya si Cedric. Hindi naman mawawala iyon. Pero sanay na rin siyang wala ito sa kanyang tabi. At tama naman ang kaibigan niya. Hindi nito tinupad ang mga pangako sa kanya. Pinaasa pa siya ng sobra. Hinaplos ni Tanya ang kanyang tiyan. Kinakabahan ako, Leah. Paano kung may problema sa baby ko? Umiling naman ito. Huwag kang mag-alala, Tanya. Ang negative mo talaga. Sigurado ako magiging maayos ang lahat. Inaalagaan mong mabuti ang iyong sarili. Saka hello, ang blooming mo kaya. Ang ganda mo magbuntis. Feel ko, babae ang anak mo. Napangiti siya sa sinabi nito. Talaga? Ngayon ko rin malalaman ang gender ng baby ko. Sana nga babae para hindi mahirap alagaan. Pero minsan, hindi ko maiwasang mag-alala. Alam mo namang ito ang aking unang pagbubuntis. Wala to sa plano ko pero dumating. Hinawakan ni Leah ang kanyang kamay. Naniniwala ako sa Tanya. Magiging mabuti kang ina. Sana nga, nakangiti niyang sagot. Maya-maya pa itinawag na ang kanyang pangalan. Pumasok sila sa opisina ng doktor.
Dumaan agad ang kaba sa kanyang dibdib. Tumunghay ang doktor sa kanya. "Hello, Tanya." Tipid siyang umiti. "Hello po, Doc. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon?" Tanong sa kanya nito. "Okay naman po ang pakiramdam ko, medyo kinakabahan lang po." "Normal lang yan. Magsimula tayo sa check-up mo, ha?" Pinagpalit siya nito ng damit. Nang pahigain siya, mas lalo siyang kinabahan. Hindi na talaga yata yun mawawala kay Tanya. Lalo na at first time niyang magbuntis. "Oh, mukhang maganda ang lahat. Malusog ang baby mo at malakas ang heartbeat." "Mabuti naman po kung ganun, Doc." "Sabi ko naman sa'yo, Bes, hindi ka dapat mag-alala." Sabi ni Leah sa kanya. "Oh, at baby girl ang magiging baby mo. Congratulations, Tanya." Nakangiting sabi ng doktor. Hindi maipaliwanag ni Tanya ang galak na kanyang nararamdaman. Hindi pa lumalabas ang kanyang anak, ang dami na agad tumatakbo sa isip niya. Mukhang matutuwa siyang bihisa ng baby niya kapag lumabas na ito. "Naks, baby girl, siguraduhin mo lang na ninang ako dyan, ha. Kapag hindi ako ninang, magtatampo ako." Sabi sa kanya ni Leah pagkalabas nila ng klinik. Mahina siyang tumawa. "Oo naman, no. Alangan namang mawala ka sa listahan, best friend kita. Salamat sa pagsama mo sa akin dito, ha. Malaking bagay to sa akin." "Ano ka ba? Wala yun. Hindi rin naman ako busy ngayon. Saka, alam mo na, medyo guilty ako kapag may mga araw na hindi mo ako mahagilap. Alam mo naman, medyo busy din ako sa pag-aaral. Ako kaya, kailan ako makakapag-aral ulit?" Napabuntong hiningang tanong ni Tanya. Tumaas ang mga kilay nito. "Huwag kang mag-alala, makakapag-aral ka ulit, Bes. Tiwala lang. Sa ngayon, unahin mo muna ang anak mo. Siyempre, pagkapanganak mo, hindi ka naman agad pwedeng pumasok. Hintayin mo munang medyo lumaki ng kaunti ang anak mo." Tumango si Tanya sa sinabi nito. Tama ang kaibigan niya. Kailangan niyang magtiyagang maghintay at mag-adjust sa bagong buhay. Hindi na naman siya ang simpleng dalaga noon na nag-aaral lang at malaya sa oras. May anak na siya, kaya may dagdag na sa kanyang tungkulin at iyon ang maging isang ina. Nahihiya na rin naman siya sa kanyang inang si Jenny. Nagtatrabaho na nga ito para sa kanya. Kahit nagkamali siya, may balak pa rin itong suportahan ng kanyang pag-aaral. Ayaw niya namang pati ang anak niya, problemahin pa nito sa pag-aalaga. "Talaga? Babae ang anak mo? Anong ipapangalan mo sa apo ko?" Tanong ni Jenny pagka-uwi niya ng bahay. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. "Danica po. Gusto ko pong yun ang pangalan niya. Parang maganda po." Sinapo ni Jenny ang sariling pisngi. "Nako, sign na tong matanda na ako. Diyos mio, ngayon lang nagsisingkit sa utak ko magkakaroon na ako ng apo. Wala na akong alindog. Tuyot na ako." Napayuko na lang siya. Maganda naman ang kanyang mama. Mas palaayos pa nga ito kaysa sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, dumating na ang araw kung kailan manganganak si Tanya. Pinag-ipunan ng kanyang ina ang kanyang pagpapa-ospital. Sobrang na-appreciate niya iyon. Hindi niya maisip kung paano makakabawi sa suportang natatanggap niya mula rito. Hindi ito perpektong ina, pero sinisikap nitong ibigay ang lahat sa kanya. Nababalisa at humihingal na tumingin siya kay Jenny. "Mama, takot na takot ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko to." Umalma agad ang kanyang ina. "Kaya mo yan. Nagpabuntis ka, diba? Dapat kayanin mo. Ginusto mo yan eh. Naranasan ko yan dati sa'yo at alam kong hindi madali. Pero malakas ka. Hindi kita pinalaking engot." Nanginginig na nga siya sa takot. Nagawa pa siya nitong pangaralan. "Mama, hindi ko alam kung gagaan ang loob ko o mas lalo ako matatakot sa'yo eh." Ganoon na talaga silang mag-ina. Para lang silang magbarkada. Ganoon siya pinalaki nito. Bumuntong hininga si Jenny. "Kumalma ka. Masyado kang kabado, anak. Mairaraos mo rin yan. Kaya nga pinilit kong dito ka sa ospital manganak kahit medyo kapos sa budget para hindi ka matakot." Hinawakan niya ang tiyan. "Pero paano kung may mangyari? Yun lang naman ang mga iniisip ko, Mama." Niyakap siya nito. "Hay nako, halika nga rito. Sarap mong tuktukan. Walang mangyayaring masama. Malusog ka at malusog si Danica, sabi ng doktor mo. Laban, Tanya, para sa anak mo. Galingan mong umire. Gusto ko nang makita ang apo ko."
Kahit masakit, natawa na lang si Tanya. May sariling paraan talaga si Jenny para pagaanin ang kanyang loob. Siya lang talaga ang nakakakilala rito. Pinagmastang mabuti ni Tanya si Danica habang karga ito. Hindi ako makapaniwalang nandito na siya ngayon. Nahahawakan ko na. Ngumisi sa kanya si Leah. Ang ganda niya, Tanya. Manang-mana sa akin ang inaanak ko. Sobrang sayo ko para sayo. Welcome to motherhood. Anong mana sa'yo? May ambag ka ba sa Excel? Pangbabara ni Jenny sa kanyang kaibigan. Napanguso naman si Leah. Si Tita Jenny talaga, hindi magandang mag-joke. Nakaka-offend palagi. Mahina siyang tumawa. Maraming salamat sa inyong dalawa ha. Napakaswerte kung kayo ang nasa tabi ko sa mga panahong ganito. Napairap si Jenny. At nagdrama na naman ang pasaway kong anak. Siyempre nanay mo ako, nandito ako para sa'yo, ano man ang mangyari. Ako rin, masayang sabi ni Leah. Tumingin siyang muli kay Danica. Sana nandito si Cedric. Umalma agad si Jenny. Hoy, Tanya, tigilan mo nang kaiisip sa walang kwentang yon. Hindi deserve ng ganitong lalaki ang anak mo. Kumukulo ang dugo ko ron kapag naririnig ko ang pangalan. Hinaplos ni Leah ang likod niya. Bes, mas maganda kung wala siya. Mas kaya mo. Patunayan mong hindi mo kailangan si Cedric. Nakaramdam ng lungkot si Tanya. Sorry po, hindi ko lang po mapigilang maging malungkot na wala siya rito. Para makilala ang kanyang anak. Mama, alam niyo naman pong wala po akong papa. Masakit po sa aking mararanasan din yun ni Danica. Napailing si Jenny. Mas malungkot kasi duwag yang ama ni Danica. Mas okay nang walang siraulong yun dito. Nako, baka hindi ako makapagpigil. Anak pa naman ni Josie. Huwag ka ring mag-alala. Ang Cedric na yun ang magdadala ng bigat ng ginawa niya. Habang buhay niyang dadalhin ng panghihinayang at guilt. Tumango ang kanyang best friend. Tama ang mama mo, Tanya. Huwag mong hayaang sirain ng Cedric na yun ang sandaling ito para sa'yo. Mas dapat mong isipin kung paano ka magiging ina kay Danica. Mahal ka namin. Yun ang mahalaga. Lumipas ang mga buwan. Nang makabawi ng lakas, nag-asikaso na agad si Tanya ng papeles. Gusto niyang pumasok muli. Alam niyang medyo late na siya pero kakayanin niya. Kailangan niyang magsikap para sa sarili. Para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Talaga, Mama? Sure ka ikaw ang magbabantay kay Danica? Tanong niya rito. Tumango naman si Jenny. Ano pa bang magagawa ko? Nagpaalam naman kasi ako sa boss ko. Sige na, baka hinihintay ka na ni Leah. Asikasuhin nyo na yung enrollment mo. May pera ka pa ba? Meron pa naman po. Sige po, aalis na po ako. Lumapit si Tanya kay Danica at hinalikan ito sa pisngi. Nagmamadali siyang umalis sa bahay. Kasama si Leah, pumunta sila sa campus. Huminga siya ng malalim nang makababa sa jeep. Nandoon ulit siya sa una niyang pangarap. Ayos ka lang ba, Bes? Tanong sa kanya ni Leah. Naninikip ang dibdib ko sa saya. Akala ko hindi na ako makakapag-aral ulit. Nakangiti niyang sabi. Tumawa si Leah. Ano ba yan? Naluluha ka agad. Matalino ka. Saka may pangarap ka. Kaya matutupad mo ang mga bagay na gusto mo. Isa pa, wala namang nagbabawal sa'yo na mag-aral ulit. Sa kabila ng mga nangyari, sa pagkakaroon mo ng Danica sa buhay mo, hindi pa naman huli ang lahat para tuparin mo ang gusto mo para sa sarili mo. Marahang umiling si Tanya. Hindi lang para sa sarili ko tong pangarap na to, para sa mama ko at sa aking anak, lahat gagawin ko. Maya-maya ay pumasok na sila sa campus. Maraming nag-e-enroll ng araw na yon, kaya mahaba ang pila. Okay naman siya kahit medyo naiinip na. Yun nga lang, may sisira talaga ng araw niya. Di ba yan yung batchmate nating nabuntis? Mag-aaral yata ulit. Tingnan mo yung katawan no, basag na, halatang nanganak na. Sabi ng isang babaeng kabatchmate niya noon. Tumawang kasama nito. Iniwan nga araw ng boyfriend eh. Ano bang aasahan mo dyan kay Tanya? Yung nanay nga malandi eh, siya pa kaya? Teka lang, may patitikimin lang ako ng malutong na sampal dito. Naiinis na sabi ni Leah. Hinawakan agad ni Tanya ang kamay ng kaibigan. Huwag mo nang patulan, Leah. Ano ka ba? Nasa school tayo.
Napairap naman ito. Grabe yung mga bibig bes. Makapanghusga, akala mo kilala ka at si Tita Jenny. Mga nag-aaral, pero grabe kung makapanghusga ng mga tao. If I know, ganda lang ang ambag, wala namang laman ng utak. Nanlaki ang mga mata ni Tanya. Lia, ano ba? Huwag mo ngang sabihin yan. Baka marinig ka nila, sugudin pa tayo rito. Hayaan mo na. Wala naman na tayong magagawa sa opinion nila. Focus na lang tayo sa enrollment para makauwi na rin ako. Aalagaan ko pa si Danica. Pilit niyang pinakalma ang kaibigan. Inasahan niya naman iyon, pero masakit pa rin talaga para sa kanyang mahusgahan ng ganoon. Gusto niya ring patulan ang sinasabi ng mga tao sa kanya. Subalit, naisip niya rin na siya lang ang mapapagod. Sa simula pa lang, wala naman siyang kailangang patunayan sa mga ito. Nang siya na ang nasa registrar, nag-request siya ng online classes. Hindi rin kasi siya pwedeng umalis sa bahay dahil kay Danica. Yun nga lang, may mga professor talaga na gusto ng face-to-face classes. Kaya wala na rin siyang choice. Oh, kumusta ang enrollment? Okay na? Tanong ni Jenny. Tumango siya at kinarga si Danica. Opo, okay na po ako. Next week na po ang start ng class ko. Online classes din po ang mga kinuha ko. Pero may mga pagkakataong pupunta po ako sa school. May iba po kasing professors na ayaw ng online class. Hindi ko naman po pwedeng kunin kasi major subject po yun. Napatingin agad si Jenny sa kanya. Ha? Paano ang anak mo? Hindi ako pwedeng umabsent palagi. Mas lalo tayong nga kapag wala akong trabaho. Mas lalo namang hindi mo pwedeng ihabilin si Danica sa kaibigan mong si Lia dahil nag-aaral din naman yon. Huminga si Tanya ng malalim. Bahala na po. Baka isama ko na lang din po siya sa school. Ayaw ko rin naman po siyang iwan sa ibang tao. Baka may mangyari pa. Alam niyang simula pa lang, mahihirapan siya sa pagdating ni Danica sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi naman siya pwedeng basta nalang sumuko sa anak niya. Kailangan niya itong panindigan. Kinakabahan habang pinapatulog ni Tanya ang kanyang anak. Hindi niya napigilang magkutingting sa cellphone. Tiningnan niyang account ng dating nobyong si Cedric. Nakita niya agad ang latest post nito. Nasa isang tree planting kasama ang isang babae na mukhang girlfriend yata nito. Talaga bang kinalimutan mo na kami ng anak mo? Mahinang tanong ni Tanya. Tiningnan niya si Danica. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. Pinaasa lang talaga siya nito. Mukhang magiging katulad lang siya ng kanyang ina. Isa ring babae na sawi sa pag-ibig. Sa mga sumunod na araw naging abala siya sa pag-aaral. Madalas siyang mapuyat dahil sa pag-aalaga ng anak. Sa kabila noon, isinasabay niya na lang ang pag-aaral at sinasamantalang oras kapag natutulog si Danica. Kaya para po masagot ang inyong tanong ma'am, naniniwala po ako na ang susi sa epektibong komunikasyon ay humina ang boses ni Tanya, napalitan ng malakas na pag-iyak ni Danny. Lumipat ang kanyang mga mata sa crib. Nagising ng anak niya kung kailan pa talaga siya may graded recitation. Nadurog ang puso ni Tanya sa kanyang sitwasyon. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Excuse me po muna ma'am. Mukhang kailangan ako ng anak ko. Umiiyak po. Wala po siyang ibang kasama. Pasensya na po. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng kanyang professor. Walang problema Tanya. Ihuhuli ko ng index card mo rito. Maraming salamat po. Nakaramdam ng hiya si Tanya. Mabuti na lang, considerate ang naging professor niya. Mabilis niyang pinatay ang kaniyang audio at nagmamadaling pumunta sa silid para kunin si Danica. Okay lang anak, malumanay niyang sabi at kinuha ito. Nandito na si mama ngayon. Habang hiniheli ang anak, napag-isip-isip ni Tanya ang pang-unawa ng kanyang mga kaklase. Nauunawaan pa rin naman siya ng mga ito, ngunit nakaramdam din siya ng matinding kahihiyan. Hindi rin naman magandang tingnan iyon. Humina ang iyak ni Danny. Nang muling makatulog, nilapag niya na lang ulit sa kuna. Bumuntong hininga si Tanya. Alam niyang kailangan niyang bumalik sa klase. Mahirap na nga mag-aral, pero mas mahirap pala talaga kung sinabay ang pagiging ina. Mahirap na nga mag-aral, pero mas mahirap pala talaga kapag sinabay ang pagiging isang ina. Oh, madaling-madali ka, tanong sa kanya ni Jenny. Nagsuklay agad siya ng basang buhok.
May biglang patawag po ng klase sa campus yung isa kong professor. Baka malik na po ako. Kinarga ni Jenny ang apo. Nako, paano yan? Aalis ako ngayong araw. Sinong mag-aalaga rito? Natigilan si Tanya. Nawala nga sa isip niya yon. Bumuntong hininga na lang siya. Dadalhin ko na lang po sa school. Pakibihisa na lang po ng maayos si Danica. Hindi rin po kasi ako pwedeng umabsent ngayon. May exam po kami. Binihisa na nga ng kanyang ina si Danica. Nang maayos na, lumabas si Tanya buhat ang kanyang anak. Bukod sa kanyang gamit, buhat niya rin ang mga gamit ni Danica. Maya-maya ay may dumaang jeep. Sa loob pa lang, pinagtitinginan na si Tanya. Talaga namang makakakuha siya ng atensyon. Nakasuot siya ng uniform pero may baby na dala. Hanggang sa school, yon ang mga tingin na nakukuha niya. Kumabog ang puso ni Tanya pagpasok sa school building. Nararamdaman niya ang mga titig, mga bulong, ang mapanghusgang mga tingin sa kanya. Para bang nakakadiri siya sa parting iyon. Sayang, ganda niyan eh. Liligawan ko sana dati kaso biglang nabuntis. Rinig niyang sabi ng isang lalaki. Tumawa ang kasama nito. Wala naman daw boyfriend, hindi raw pinanagutan. Oh, ano naman, hindi na nga virgin, may bagahe pang anak. Sa iba na lang. Naiiritang sabi pa ng lalaki. Hindi niya na lang iyon pinansin. Marami pa siyang kailangang gawin. May mga bagay pa siyang dapat pagtuunan ng pansin. Naglakad siyang nakataas ang ulo. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, confident pa rin siya. Maaga lang siya naging isang ina, pero wala siyang dapat ikahiya roon. Isang malambing at pamilyar na boses ang bumasag sa mga iniisip niya. Nakasalubong niya si Leah, puno ng pag-aalalang mukha nito. Tanya, anong ginagawa mo rito kasama si Danica? Bulalas ni Leah, nanlalaki ang mga mata. Isang pagod na ngiti ang ibinigay ni Tanya. Kailangan ko lang isama si Danica. Walang ibang tao sa bahay para bantayan siya. Bakit kasi hindi pa kayo kumuha ng taong mag-aalaga dito? Katulad ngayon may exam ka. Paano ka magfo-focus? Tanong ni Leah. Baka sa boses nito ang pag-aalala. Alam mo namang wala kaming pera ni Mama. Nakakahiya naman kung uungot pa ako sa nanay ko para lang may mag-alaga dito sa anak ko. Pabigat na nga ako. Dadagdagan ko pa bang gastusin? O sige, una na ako ha. May klase pa rin kasi ako. Sabi sa kanya ni Leah. Tumango si Tanya at naglakad na rin. Pagpasok sa classroom, pinagtinginan agad siya ng mga kaklase. May ibang nakakaunawa, may mga kaklase rin naman siyang iba kong makatingin. Umupo siya sa dulo at inaliw ang kanyang anak. Pinaupo niya muna ito sa armchair habang inaalalayan ang likod. Tipid siyang napangiti nang ngumiti rin si Danica. Behave ka muna ha, may klase mamaya si Mama, huwag ka munang iiyak, okay? Mahinang sabi niya rito na para bang maiintindihan nito iyon. Ilang sandali pa, pumasok ng professor niya. Napansin agad nito ang kanyang anak. Oh, Miss Santiago, bakit dala mong baby mo rito? May exam tayo. Imporma nito sa kanya. Kasi po wala pong magbabantay sa kanya sa bahay. Hindi ko naman po pwedeng iwan si Danica. Sorry po, promise po, kung umiyak po ang anak ko, lalabas po muna kami saglit para hindi makaabala sa mga kaklase ko. Inabot sa kanya nito ang test paper. Paano yan? Hindi ka makakapag-focus sa exam. Alam niya rin iyon, pero wala naman siyang ibang choice. Kailangan niyang kayanin ang sitwasyong iyon. Kaya ko po, ma'am. Determinadong sabi niya rito. Tiningnan ng professor si Danica. Oh, sige, ako nang magbubuhat sa anak mo. Ako munang mag-aalaga para makapag-concentrate ka sa exam mo. Sumasama ba siya sa ibang tao? Tumango siya kaagad. Yes po, maraming salamat po talaga ma'am. Bibilisan ko na lang po sa pagsasagot para hindi na gaanong makaabala sa inyo. Umiling naman ito at binuhat ang kanyang anak. Take your time. Sige lang, may tiyaga naman ako sa mga batang ganito. Sige na, mag-start ka na. Napangiti si Tanya. Kahit maraming mapanghusga sa mundo, may mga tao pa rin talagang susuporta. Kaya hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Nagsagot na nga siya. Madali iyon para sa kanya. Nag-review naman siyang maigi.
Kaya alam niyang masasagutan niya lahat iyon. Laking gulat niya, siya pa ang nakakuha ng pinakamataas na score. Kinuha niya si Danica sa kanyang professor. Salamat po talaga ma'am, baka pinahirapan po kayo nitong anak ko. Mahina itong tumawa. Ano ka ba? Hindi naman. Kung hindi ko kinuha ang anak mo, baka hindi ka nakapag-focus. Tingnan mo nga, ikaw ang may nakuhang pinakamataas ng score sa klase ninyo at sa ibang klase ko pa. Alam kong mahirap, pero ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral mo. Matutupad mo rin ang pangarap mong maging teacher. Naniniwala ako sa iyo, Miss Santiago. Nangilid ang mga luha ni Tanya. Thank you po ma'am. Malaking bagay po ang mga sinabi niyo sa akin. Lumipas ang mga buwan at mga taon, kasabay ng pag-abante niya sa pangarap, ang pag-abante rin ng edad ng kanyang anak. Habang lumalaki, mas nagiging malikot. Danica, ano na namang kalat to? Diba sabi ko, matuto kang ilagay sa tray ang mga laruan mo pagkatapos mong maglaro? Malumanay niyang sermon sa kanyang anak. Bakit mama? Tanong naman sa kanya nito. Mahina niyang kinurot ang pisngi ng anak. Kasi po, mahalagang panatilihing malinis at maayos ang bahay natin, anak. Kapag tapos ka ng maglaro, dapat nililigpit mo para sa susunod na maglalaro ka ulit. Okay po, sagot ni Danica. Nilagay niya sa harap nito ang basket. Oh, eto ang basket. Pwede mo ba akong tulungan ilagay ang lahat ng toys mo dito? Sinunod naman iyon ni Danica. Napangiti siya. Madali talagang makinig ang kanyang anak. May mga pagkakataon lang talaga na hindi niya matansya kapag may tantrums ito. Hindi niya ito napigilang yakapin. Ang galing! Tapos ng baby ko! Maya-maya ay dumating na si Leah. Hoy! Ano yan? Bakit kayo lang ang naglalambingan? Wala bang kisang ninang na maganda? Ninang! Tumakbo agad si Danica papunta kay Leah. Leah! Ano na naman yung dala mo? Punong-puno na ng laruan ni Danica ang bahay namin. Tuwing bibisita ka rito, lagi ka nalang may dala. Mahinang tumawa si Leah. Oo, mo naman. Minsan na nga lang akong dumalaw dito dahil sa trabaho ko. Huwag kang mag-alala. Damit lang to. Saka, pagbigyan mo na ako. Hindi ko na rin magagawa to kapag nagkaroon na ako ng sarili kong anak, no? Iniwan muna ni Tanya ang kanyang ginagawa. Naghanda muna siya ng merienda para dito. Hinayaan na lang din muna niyang manood ng TV si Danica. Bes, may sasabihin ako sa'yo, sabi ni Leah sa kanya. Tungkol saan? Bumuntong hininga muna ito. Nakita ko si Cedric. Nakauwi na pala siya galing Mindanao. Tapos na rin siya sa pag-aaral at nasa tabing company ko lang nagtatrabaho. Nagtatanong siya tungkol sa'yo at kay Danica. Natigilan si Tanya sa pagtitimpla ng juice. Ano? Bakit niya gagawin yon? Bakit niya pa kami tatanungin? Wala na nga siyang pakialam sa amin, di ba? Nagkibit balikat si Leah. Hindi ko alam pero parang concerned siya sa inyo. Bumaha ang galit sa kanyang dibdib. Biglang nakaramdam ng galit si Tanya. Nag-aalala? Iniwan niya akong mag-isa. Pinaasa pa akong sasamahan niya ako sa responsibilidad kay Danica. Hindi niya deserve na malaman ang tungkol sa amin ng anak ko. At anong concern? Nung nasa Mindanao nga siya, nagkaroon pa siya ng girlfriend doon kahit alam niyang may naiwan siyang mag-ina rito. Naiintindihan ko, Tanya, pero siguro nagbago na siya. Alam kong wala siyang girlfriend ngayon. Sabi pa nito. Nagbago? Imposible yan. Isa siyang makasarili, irresponsableng siraulo. Kahit tumandang binata pa siya, wala akong pakialam. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko, sa mga sakit na idinulot niya sa puso ko, kusang nawala na lang talaga yung pagmamahal ko para kay Cedric. Tumango si Leah. Ang sinasabi ko lang, posibleng na-realize niya ang mga pagkakamali niya at gusto niyang itama. Bakit hindi mo bigyan ng chance kahit para sa anak niyo na lang? Napailing si Tanya. Hindi na, Leah. Hindi niya kaya yon. Wala siyang pakialam sa akin o sa anak namin. Pero sige, kung magkukumahog siya pabalik sa amin, tatanggapin ko siya para sa anak ko. Pero hindi na ako babalik sa duwag na tulad niya. Natuto na ako. Wala siyang ibang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang anak. Matagal na rin naman siyang nakamove on kay Cedric. Na-realize niya rin naman na wala itong paninindigan. Hindi niya kailangan ng ganong klaseng lalaki sa buhay niya. Sa mga lumipas na buwan, mas lalo siyang naging abala.
mas lalong nagiging demanding ang oras niya. Ang daming ginagawa sa school, idagdag pa ang pagiging nanay niya kay Danica. Anak, wag mong pakialaman yan. May ginagawa ako rito. Kailangan ko yan sa teaching demo ko. Sabi niya rito habang abala sa kusina. Masusunog na kasi ang niluluto niya. Nang matapos, bumalik siya sa sala. Kaya lang, kumulo ang kanyang dugo nang makita ang ginawa ni Danica sa kanyang project. Ginuhitan nito ng ballpen ang mga papel at halos mapunit pa. Hinila niya agad iyon mula kay Danica. Anong ginawa mo? Sobrang frustrated na siya. Malapit na siyang matapos at bukas na ang pasahan. Hinila niya ang anak niya at paulit-ulit na pinalo. Ang tigas palagi ng ulo mo. Ilang beses na kitang pinagsabihan. Ang kulit-kulit mo. Hindi ka na lang makisama. Malakas na umiyak si Danica. Mama! Maya-maya, dumating ang nanay niyang si Jenny. Tanya, anong ginagawa mo sa apo ko? Nangilid ang mga luha niya. Yang batang yan, sinira niyang ginawa ko. Bukas na to ipapasa. Binuhat nito si Danica. Ikaw ang may isip. Eh di sana itinaas mo muna yan, yung hindi maaabot ng anak mo. Tignan mo ang ginawa mo, basta ka nalang makapalo. Pulang-pula na tong binti ng anak mo, nanggigigil ka pa rin. Anong balak mo? Papatay mo bang anak mo? Natural lang na makukulit ang bata at bilang magulang niya, magpasensya ka. Hindi yung sasalubungin mo ng galit mo. Ginulo ni Tanya ang buhok niya. Pagod na ako, Mama. Ayoko na. Pinipilit ko lang maging matatag pero suko na ako. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. May kislap ng luha sa mga mata ni Jenny. Nanay ka? Anong susuko? Pinili mong maging ina, dapat wala sa bokabularyo mo ang pagsuko. Ako? Ni minsan ba nakita mo kong sumuko sa'yo? Kahit dignidad ko, kakalimutan ko. Mapag-aral ka lang at mabigyan ka ng magandang buhay. Ginawa ko lahat para sa'yo. Kaya ngayong nanay ka na, bakit hindi mo magawa sa sarili mong anak? Napaupo na lang si Tanya. Parang sumabog lahat ng kanyang nararamdaman. Pinipilit niya lang naman talaga ang sarili niyang magpatuloy. Pero pakiramdam niya, kahit anong gawin, wala pa ring pag-usad. Magpasalamat ka nga't sinuportahan ko ang pagbubuntis mo. Sinuportahan ko yung pag-aaral mo. Kung iba ang nanay mo, mas mahirap pa yung mararanasan mo. Yung ibang nanay, kayang tiisin ng anak, kayang palayasin ng anak para matuto. Hindi ako ganun. Ikaw na lang ang meron ako. Kaya sana, ganun din ang ituring mo sa anak mo. Walang kalaban-laban, papaluin mo. Pwede mong disiplinahin ng bata pero hindi ganun kalala. Hintayin mo akong sumuko sa'yo, Tanya. Tignan natin kung saan ka pupulutin. Umalis ang kanyang ina kasama si Danica. Tiningnan niya lang ang mga gagamitin niya sa teaching demo. Mas lalo pa siyang napaiyak. Napagtanto niyang tama ang kanyang ina. Maswerte pa nga siya. Wala pa yun sa hirap na nararanasan ng may mga pagkakamaling katulad ng nagawa niya. Pinakalma niya ang sarili. Inayos niya na lang muli ang gagamitin niya para bukas. Nang sumapit ang gabi, bumalik na rin naman si Jenny. Nang makita siya ng anak, halatang ayaw nitong sumama sa kanya. Tumikhim si Jenny. Sa akin ko muna itatabi tong apo ko. Tapusin mo na yung ginagawa mo. Ako mag-aalaga kay Danica para hindi ka na makulitan. Saka mo na lang siya kunin kapag tapos ka na't malinaw na yung isip mo. Naninikip ang kanyang dibdib. Gusto niyang mag-sorry pero tinapos niya muna ang kanyang ginagawa. Kailangan niya munang mag-focus. Kinabukasan, nakapasa naman siya sa demo. Nairaos niya kahit paano. Bago umuwi, bumili muna siya ng ice cream para kay Danica. Naabutan niyang naglalaro sa sala ang bata. Danica, galit ka pa rin ba sa akin? Huwag mo ako palo ha? Sabi nito sa kanya. Umiling siya kaagad. Promise, hindi na. Nabigla lang si Mama. May dala kong ice cream. Bati na tayo ha? Yay! Bulalas ng kanyang anak. Marahan niya itong niyakap. Sobrang nagsisisi siya sa nagawa niya kahapon. Ayaw niya naman talagang maging marahas dito. Nadala lang siya ng init ng ulo. Simula ng araw na yon, sa lahat ng ginagawa niya, palaging una ang mararamdaman ng kanyang anak. Naisip niya rin na para dito naman ang lahat ng pangarap niya. Mawawalan ng saysay lahat ng yon kung babaliwalain niya naman ito. Dani, ano ba? Dito ka lang. Huwag ka nga dyan. Bulalas niya sa anak nang magtatakbo sa loob ng campus. Tumawa ang gwardya sa kanya.
Hayaan mo na, Tanya. Pumasok ka na. Kami nang magbabantay. Kilala na si Danica ng lahat ng estudyante at mga faculty members dito. Maraming titingin sa anak mo. Nako, sigurado po ba kayo? Pakibantayan na lang po ha. Medyo makulit po yan. Nag-aalalang sabi niya rito. Lumapit ang gwardya sa kanya. Oo, ayos lang. Pabili nga ng paninda mo. Isang chicharon. Napakasipag mo talaga. Wala nang tigil ang katawan mo. Napangiti siya. Marami po kasing kailangan sa school at may anak na rin. Kaya kailangan doble kayod talaga. Kung ano-ano ang tinitinda ni Tanya sa school. Bukod sa anak na buhat niya, dala niya pa rin ang mga paninda. Kapag may mga kailangan siya, nahihiya siyang humingi sa kanyang ina. Kaya kahit sa maliit na bagay, makatulong man lang siya sa mga gastusin. Sa dedikasyon at pagtsatsaga, unti-unti niya nang nakikita ang pangarap niya. Nararamdaman niyang malapit na siya, kaunting panahon na lang ang kanyang kailangan. Mama, may maganda akong balita. Tuwang-tuwang sabi ni Tanya. Nagsungit agad ang kanyang ina. Ano naman? Nanalo ka ba sa loto? Mahina siyang tumawa. Hindi kasi ganun, Mama. Graduating na ako, diba? Bumaha ang tuwa sa mukha nito. Ang galing mo! Mabuti na lang may magandang dulot ang lahi ng walang hiya mong ama. Ang talino mo! May ipagyayabang na tayo dyan sa labas. Natawang muli si Tanya. Salamat, Mama. Salamat po sa lahat ng suporta. Hindi ko talaga magagawa to kundi dahil sa'yo. Anak, alam kong pinaghirapan mo rin ito. Nanindigan ka para sa sarili mo. Sobrang saya ko para sa'yo. Siya, alis na ako. Kakausapin ko na si bakla sa parlor. Dapat ikaw ang pinakamaganda sa graduation mo. Napailing na lang siya. Mas excited pa talaga ito sa kanya. Hinayaan niya na lang. Kahit hanggang huling hininga yata ni Jenny, hindi ito mapapagod na suportahan siya sa lahat ng gusto niya. Napangiti siya ng matanaw ang kanyang anak sa ibaba ng entablado. Ngayon, habang nakatayo ako sa inyong harapan, napupuno ako ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Hindi karaniwan ang naging journey ko bilang isang estudyante. Isa akong ina. Naharap ako sa mga hamon na tila hindi malalampasan kong minsan. Alam kong bukod sa akin, baka kilala niyo rin ang anak kong si Danica. Salamat sa inyo. Salamat sa suporta at pag-alalay sa akin at sa aking anak. Habang abala ako sa pag-abot ng aking mga pangarap, sa hindi natitinag na determinasyon at suporta ng aking mga mahal sa buhay, nakatayo ako ngayon bilang magna cum laude graduate sa inyong harapan. Nang magpalakpakan ang mga tao, hindi naiwasan ni Tanya na mapaluha. Ang tagumpay na mayroon siya ngayon, baon ang lahat ng pagsusumikap niya sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Mama, Danica, tawag ni Tanya, puno ng pananabik ang kanyang boses. Nagawa ko, nakagraduate na ako. Mama, tagal mo sa stage. Nakangiting sabi sa kanya ni Danica. Niyakap siya ni Jenny. Tanya, binabati kita anak. Kahit ganito ako, ipinagmamalaki kong nakapagpalaki ako ng katulad mo. May isa pa akong balita. May nag-offer sa akin ng pagtuturo sa Thailand. Nanlaki ang mga mata ni Jenny. Thailand? Wow, pang ibang bansa agad ang level mo. Pero anak, kung hindi masyadong mahirap para sa'yo, manatili ka na lang dito. Dito ka magturo kapag may lisensya ka na para naman kasama ka namin. Tumango si Tanya. Opo, yun nga rin po ang bala ko. Pero kapag medyo malaki na po itong si Danica, baka maisipan ko rin magturo doon kahit 3 taon lang. Sayang naman po yung offer. Nang araw na iyon, sama-sama silang nag-celebrate. Tinawagan niya rin si Leah. Kumain lang sila sa restaurant para makatipid. Kaya lang, pagka-uwi niya sa bahay, hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Cedric? Bakas ang kaba sa mukha nito habang hawak ang isang bouquet ng mga bulaklak. Narinig ko kay Leah. Graduate ka na. Congratulations. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Gusto ko lang namang makausap ka. Makita ka, pati ang anak natin. Anak natin? Talaga? Pagkatapos mo kaming pabayaan? Umalis ka na. Hindi ko kailangan yung mga bulaklak mo. Bulalas ni Tanya. Napayuko si Cedric. Sorry, alam kong mali ang ginawa ko pero sobrang natakot lang talaga ako nun. Hindi ko alam ang gagawin ko. Alam ko na yan. Umalis ka na. Ayokong masira ang masayang araw ko. Hindi ko maintindihan kung para saan ang bulaklak na dala mo. Pero itong sinisigurado ko sa'yo,
Wala ka nang babalikan sa akin. Bumalik ka na lang para sa anak natin. Papayag ako. Co-parenting tayo. Pero hanggang doon na lang yon. Natuto na si Tanya. Kilala niya si Cedric. Hindi niya kaya na muling ipagkatiwala ang puso niya rito. Pakiramdam niya, kapag dumaan ulit sila sa mahirap na sitwasyon, ganun lang ulit ang gagawin nito. Iiwanan siya. Aalis na sana si Cedric, pero bago pa makaalis, binuhusan na ni Jenny ng isang balding tubig ang lalaki. Yan ang ganti ko sa anak ko. Wala kang kwentang lalaki. Bumalik ka na sa saya ng nanay mo. Duwag ka. Suminghap si Tanya sa gulat. Mama, bakit mo naman ginawa yan? Aalis na nga yung tao. Aalis na pala eh. Di umalis na. Ang lakas ng loob pumunta dito kung kailang maayos ng anak ko. Sabi pa ni Jenny. Walang nagawa si Cedric kundi ang umalis. Natawa na lang siya. Ayaw talagang magpatalo ng kanyang ina kapag tungkol sa kanya. Simula ng araw na yon ang panibagong hakbang sa buhay ni Tanya. Nakapasa siya sa board exam, naging isang teacher sa public school at naging single mother para sa kanyang anak na si Danica. Marami siyang nagawang pagkakamali pero binigyan siya ng pagkakataon ng nanay niyang si Jenny para makabawi. Napalaki siya ng mabuting ina, kaya alam niya rin kung paano maging mabuting nanay para kay Danica. At ipinagpapasalamat niyang ibinigay sa kanya ng Diyos ang mga babaeng mahalaga sa kanyang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na lahat naman tayo ay nagkakamali. Walang sino man ang perpekto. Pero sa kabila noon, matuto tayong bumangon at itama ang pagkakamaling nagawa sa pamamagitan ng pagsisikap at paggawa ng mas magagandang bagay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.